Breaking news, isang batang lalaki ang natagpo ang duguan at wala ng buhay sa isa sa bakanteng lote dito sa Mandaluyong nitong umaga. Ang sospek ay ang pinaghihinalaang huling dumaan sa lugar na iyon, nakuha na ang plaka ng sasakyan at patuloy pa ring tinutugis ng mga awtoridad kung sino ang nagmamay-ari ng sasakyang iyon, balita sa radyo na nasa harapan ni Isagani. Sunod-sunod na napailing si Isagani bago lumabas ng kanyang sasakyan kasama si Cassandra at humahangos na nagtungo sa gate ng bahay ng kanyang mga magulang. Sinuntok niya ang doorbell dahilan para masira yon. "Mom, Dad, just talk to me," mula sa kanyang puso, umaapoy na roon ang kanyang galit na galit siya sa kanyang mga magulang dahil hindi na ito naawa sa kanya. Kinuha na nga nito ang kanyang posisyon sa kumpanya, isama pa ang bahay niya at hindi lang iyon doon natatapos dahil naka-freeze din ang account niya sa bangko, nandoon ang mga milyon-milyon niyang pera pero hindi niya makuha dahil nga naka-freeze iyon, galit na galit siya at talagang gusto niyang pumatay. "You're here, Isagani, ano namang ginagawa mo rito? Sinama mo pa talaga yung kabit mo," anang mama niya. Ni hindi nito binuksan ang gate at mataman lang na nakatingin sa kanya, parang inaasar pa siya nito. "Unfreeze my account, you took my position in our company, then you just locked my bank account without telling me, that's mine, not yours. That's unfair, Mama." Saad niya sa kamariing hinawakan ang gate at masama ang tingin sa kanyang mama. "Oh, sorry for not telling you, I'm super thankful dahil kaibigan ko ang may-ari ng bangkong yun kaya kaagad niyang ginawa ang gusto ko at iyon ay isara ang account mo. Sorry for this, Isagani, maybe this is your karma for ruining your own family." Then she crossed arms in front of her son. "Akin iyon at pinaghirapan ko ang perang nandoon, hindi ka ba naaawa sa akin? Anak mo ako, Mama, pero bakit ginawa mo sa akin ito? Naaawa ka ba? For sure hindi dahil tuwang-tuwa ka pa sa ginagawa mo sa akin, kinuha mo na ang lahat sa akin, ang posisyon ko sa kumpanya, ang bahay ko, at ngayon, ang pera ko naman, ano nang isusunod mo, ang anak ko?" Mas lalong damiin ang pagkakakapit niya sa gate at hindi nawala sa mga mata niya ang masamang tingin sa ina. "It's your karma, Isagani, hindi ito mangyayari kung hindi ka nangabit, okay lang sana, pero mas pinili mo ang walang hiyang babaeng yan, hindi ito mangyayari kung pinili mo ang legal mong asawa. Where's my daughter? I wanna see her," aniya nang may isip ang anak niyang si Erica. He misses his dog there so much, isang buwan na niya itong hindi nakikita nang ilayo sa kanya ito ni Clarita. Hindi niya rin alam kung nasaan ito ngayon, he just wanted to see his dog there right now. "Laos ka na, Isagani," anang mama niya na ikinakunot noo niya. "Kakaalis lang nila kahapon papunta sa US, yes, nasa US ang mag-ina mo kasama si Gilier, I know Gilier will take care Clarita and Erica." Nagulat na lamang siya sa sinabi nito sa kanya, kaya pala sinabi nitong outdated na siya, yun pala ay hindi niya alam ang nangyayari sa mag-ina niya. "Anong ginagawa nila roon? Bakit sila umalis kasama ang anak ko? May karapatan din ako kay Erica dahil ako ang ama niya," bulalas niya sa kainuga-uga ang gate. "Move on, Isagani, get lost, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo simula ngayon, matuto kang mabuhay kasama ang kabit mo, tumira kayo sa bukid, magsaka kayo para mabuhay kayong dalawa, I'm sorry for doing this to you, Isagani, karma mo talaga ito sa kataksilan at kamartiran mo." Ngumisi lang ang mama niya bago siya iniwan, dahil sa sobrang galit na lumulukob sa buo niyang pagkatao. Sinuntok niya ang gate at napatigil na lang siya nang makaramdam ng sakit. May sugat na yon dahil sinuntok niya ang kalsada kanina tapos sinuntok pa niya ang gate kaya dumobble ang sakit na nararamdaman niya. Masakit of course, it hurts, walang kabuhay-buhay niyang anas nang magsalita si Cassandra na nasa tabi lang niya at naglakad na siya patungo sa kotse. Sumakay na siya at sumunod naman si Cassandra. "Ano nang mangyayari sa atin? Isagani, wala ka ng yaman, mahirap ka na," matawa-tawang sabi ni Cassandra na ikinangiwi niya. "It's your fault, Cassandra, kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi ito mangyayari," galit niyang sabi sa kamasamang tiningnan ang babaeng nasa tabi niya. "Huwag mong sabihin yan, Isagani, kahit na hindi ako dumating ngayon. Matagal na naman tayong may affair sa isa't isa, for sure na tandaan mo pa yung naghalikan tayo noon. Sa mismong kasal niyo pa ni Clarita. Noon pa man may affair na tayo kaya huwag kang umasta na parang ngayon lang tayo nagkakilala," anang Cassandra saka umikot pa ang dalawang mga mata. Sunod-sunod siyang napailing at ang manibela naman ang pinagkadiskitahan niyang suntukin, kahit masakit ay hindi niya yun ipinakita, galit na galit at parang sasabog na ang utak niya dahil sa mga nangyayari ngayon sa pagitan ng mga magulang niya.
Pero sana noon pa man ay hindi ka na dumating sa buhay namin ni Clarita, kasalanan mo ang lahat ng ito, kasalanan mo kung bakit nangyayari ito sa akin, pati ang anak ko, nawala sa akin, aniya sa nagdadalamhating tono. Walang naging tugon si Cassandra kaya pinaharurot niya ang kanyang kotse, isa lang ang mapupuntahan nila ngayon at ito ay sa matalik niyang kaibigan na si Edo, ilang oras ang nakalipas ay sa wakas nakarating na rin sila. Bro, help me, aniya sa kaibigan nang papasukin siya ni Edo sa sariling bahay. Anong klaseng tulong? Isagani kailangan namin ng matitirhan kahit pansamantala lang, can we stay dito sa isang gabi? Kamot ulo si Edo na humarap kay Isagani, may bakas sa mukha nito ng kalungkutan. I'm sorry, Isagani, gusto ko sanang patuluyin ka rito pero dadating ang parents ko from Australia. I'm really sorry. Gusto kong sabihin sa iyo ang buong detalye pero it's a family matter, I'm sorry, Isagani. Tinapik-tapik ni Edo ang kanyang balikat, napabuga na lang siya ng hangin mula sa bibig bago nagsalita, it's fine, aalis na rin ako, aniya at tumalikod na, narinig niya pang nagpaalam ang kaibigan na hindi na. Lang niya pinansin, mabigat ang loob na pumasok si Isagani sa sasakyan habang diretsyong nakatingin sa unahan niya, ang sakit-sakit ng nararamdaman niya ngayon dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang. Samantalang si Cassandra naman ay naglalagay lang ng lipstick sa lobby, galit na binalingan yun ni Isagani bago kinuha ang lipstick mula sa kamay ni Cassandra saka walang habas yung itinapon sa bintana ng kotse niya. Ano bang ginawa mo? Isagani galit na tanong ni Cassandra na sinabayan pa ng pag-ikot ng mga mata. Nahihirapan ako tapos ikaw. Nag-aayos lang dyan, you're just a beach woman. Isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Isang sampal na nanggaling kay Cassandra bago ito lumabas ng kotse. Where are you going? Ha, pasiga niyang tanong sa kasinundan si Cassandra sa labas. Sukang-suka na ako sa iyo. Isagani galit siyang hinarap nito, ano pang mapapala ko sa iyo? Wala ka ng bahay, wala ka na ring trabaho, at higit sa lahat, wala ka ng pera. Sa tingin mo, ano pang aasahan ko sa iyo kung ganyan ka namang walang-wala ka na? Akmang tatalikod na ito nang pigilan niya sa kagalit na hinawakan sa pisngi. Hindi ko hahayaang ako lang ang makaramdam ng nararamdaman ko ngayon, hindi ko hahayaang ako lang ang maghahirap, tutal at ikaw naman ang may gawa nito. Mariing niyang bulalas sa kahinila na ito papasok sa kanyang kotse. Malakas si Cassandra kaya nagawa nitong makapalag sa kanya at makalayo, hinayaan niya lang ito at kinuha niya ang baril niya sa loob ng kanyang kotse bago pinapatukan si Cassandra, natamba ito dahil nataman niya ito sa binti. Hindi mo ito matatakasan, Cassandra, sasama ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Nakangisi niyang osek bago nilapitan ito na ngayon namimilipit na sa sakit habang hawak-hawak ang sugat. Walang hiya ka, Isagani. Yeah, that's true, nakangisi pa rin niyang sabi bago binuhat ito at isinakay sa kanyang kotse. Nang may sakay si Cassandra, kaagad din siyang pumasok sa kanyang kotse bago yun pinaharurot. Isa na lang ang mapupuntahan niya, sa farm. Pupunta siya sa farm na nasa Batangas. Akala ko ba'y mahal mo ako, bakit mo ako binaril? Kahit na nabaril si Cassandra ay malakas pa rin ang loob nito. Ngumisi lang siya habang nakatingin ng seryoso sa kalsada. Hindi kita mahal, Cassandra, you just seduced at teased me. Sabi ko na nga ba, minahal mo lang ako dahil sa katawan ko. Anang Cassandra, hindi rin naman kita mahal. Isagani, minahal lang naman kita dahil sa yaman mo. Oo, tama ka nang narinig. Yaman lang ang habol ko sa'yo, inggit na inggit ako kay Clarita noon pa man kaya nagawa kong agawin ka, minahal kita ng ilang sandali pero na-realized kong hindi na pala kita mahal. Kaya nagpanggap akong mahal pa rin kita pero yaman lang naman talaga ang habol ko. Masigla niyang bigkas at parang proud na proud pa sa mga sinabi. I knew that, matagal ko nang napapansin yan, you're a spoiled woman, yaman ko lang ang habol mo kaya ngayong wala na ako, hindi ko hahayaang umalis ka sa tabi ko dahil hindi ako papayag ako lang ang maghihirap. Hindi ako papayag na hindi ka kasama. Sa iyo ito nagsimula, Cassandra, kaya tanggapin mo ang parusa mo, ang parusa natin. Ngumisi lang si Cassandra saka pinakatitigan si Isagani, sayang ka. Isagani, ang gwapo mo pero malapit ka nang maging mahirap sa daga, matawa-tawa niyang Anes. Same as you, matawa-tawa ring Anes ni Isagani, change our topic, you're a killer, Cassandra, aniya na ikinakunot noon ni Cassandra. Anong ibig mong sabihin? Walang kabuhay-buhay na tanong nito sa kanya habang kita niya na titig si Cassandra sa kanya. I saw you last night, nabangga mo yung bata tapos tinakbuhan mo pa, anong klaseng tao ka? Oh, killer ka nga pala?
Then, anong feeling na ipatapon ang bagay na hindi naman sayo? I heard you, your friends, and your staffs, you didn't even know na may mic sa loob ng bag mo. At tumawa siya saka tumingin kay Cassandra na ngayoy namumula na at halatang natatakot. Killer, pang-aasar niya saka bumalik ang tingin sa kalsada. For sure. Iyan din ang narinig ko sa radyo kanina, aniya pa. Hindi ako makukulong kung hindi mo sasabihin yon, Isagani, at tumingin si Cassandra sa labas ng bintana na may kaunting takot sa sarili. Sunod-sunod na napailing si Isagani at hindi na pinansin si Cassandra, diretso lang ang tingin niya sa kalsada at lumipas ang halos 3 oras, nakarating na rin sila sa Batangas. Malapit ng magdilim, hininto niya ang kanyang kotse sa tabing kalsada bago bumaling kay Cassandra. Nagulat na lang siya nang wala itong malay at halos bumaha na sa ilalim ng kinauupuan ni Cassandra dahil sa dugong lumalabas sa sugat nito. Napailing na lamang siya saka lumabas ng sasakyan para umikot sa kinaroroonan ni Cassandra. Dala ng hapdi at sakit, kaagad na nagising si Cassandra nang maramdaman niyang kumirat ang kanyang sugat. Pagmulat pa lamang ng mga mata niya ang isang maliit na bumilya ang kaagad niyang nasal. Ayan, nasaan ako? Tanong niya sa sarili. Inikat ni Cassandra ang mga mata. Nasa isang maliit na bahay siya, dahan-dahan siyang umupo mula sa pagkakahiga sa kawayang papag. Saka lang niya napagtanto na may gos ang sugat niya. Saka lang din niya nakita si Isagani na nakaupo habang nakaubob sa lamesa. Sa harap nito ay may mga bateng walang laman at hawak-hawak ng isa nitong kamay ang baril. Naiiwas na lamang niya ang kanyang atensyon dito nang biglang tumunog ang cellphone niya na nasa kanyang bulsa. Kaagad niya yung kinuha at tumatawag ang isang hindi kilalang numero. Naiiling na sinagot niya yon bago idinikit ang cellphone sa kanyang tainga. Hello, Anya. I read your message. I'm sorry for the late response. I was busy. I had a meeting with these past few hours. Nga pala, nandito ako sa labas. Walang patumpik-tumpik na tumayo siya pero kaagad din siyang natumba ng kumirat ang sugat niya. Napangiwi na lang siya at naghanap ng bagay na maaaring makatulong sa kanya. Sa hindi kalayuan, nahagip ng mga mata niya ang isang kahoy, walang pagdadalawang isip na kinuha niya iyon at ginamit iyon para makatayo. Sa wakas, nakatayo na siya at ginamit din niya iyon bilang saklaay. Nang makalabas ng maliit na bahay na kanyang tinutuluyan, mula sa labas ay nakita niya si Renato na nakasandal sa kotse nito, nakangiti siyang naglakad ng dahan-dahan patungo rito. Dahil naghirap na nga si Isagani at wala na itong yaman, napagdesisyon niyang kay Renato na lang sumama dahil mayaman ito at hindi katulad ni Isagani na malapit ng maging mahirap sa daga. Sasama siya kay Renato hindi dahil mahal niya, sasama siya rito para huthutan ito ng yaman. Oh, my girl, how are you? Tanong ng matanda saka pinupog siya ng halik sa kanyang mukha na ikanadiri niya. Tumakas na tayo rito, ayaw ko na kay Isagani. Please, umalis na tayo rito. Aniya sa natatakot na tono pero ang totoo'y pagpapanggap lang iyon. Sure, ang naging sagot sa kanya ni Renato at dumukwang ito para buksan ang pinto ng kotse. Hindi pa man ito nabubuksan ang pinto ng kotse nang marinig niya ang galit na boses ni Isagani na papalapit sa kanila. Nang binalingan niya yon, galit na humahangos ito papalapit sa kanilang pwesto habang nakatutok sa kanilang dalawa ang baril nito. Where do you think you're going, Cassandra? Tanong ni Isagani nang makalapit ito. Hindi pa rin ito tinatanggal ang pagkatutok ng baril sa kanilang dalawa. Leave us alone, Isagani, don't do this to her, she's a girl, sabi ni Renato sa ngiti ni Isagani. Oh, my dearest business partner, you're just a little piece of back off, I won't let you to Cassandra because she's mine, hindi ko hahayaang pasarapin mo ang buhay niya tapos samantalang ako, naghihirap. Galit na wika ni Isagani bago itinutok sa kalangitan ang baril saka yun pinaputok. Tumigil ka na, Isagani, hayaan mo na lang ako kay Renato. Hindi na naituloy ni Cassandra ang iba pang sasabihin nang hilahin siya ni Isagani patungo sa pwesto nito, wala siyang nagawa kundi ang manatili sa tabi nito, kung wala lang siyang sugat ay baka nakapalag siya laban dito. Magwala ka, matandang baho, ngumuso si Isagani at itinutok ang baril kay Renato. Stop, Isagani, stop this, just let Cassandra live without this poverty, sabi ni Renato at tumakbo patungo sa kanilang dalawa ni Isagani, pero natigilan na lang ang matanda nang sunod-sunod pa putukan ni Isagani ito sa dibdib dahilan para maglupasay ito. Old man, magkita na lang tayo sa impyerno, galit na asek ni Isagani sa wala ng buhay na si Renato. Napatanga na lamang si Cassandra sa kanyang nasaksihan, parehas na sila ni Isagani,
Parehas na silang killer, napatay niya ang asawa ni Renato, napatay niya rin ang bata, tapos napatay naman ni Isagani si Renato, parehas na nga sila, parehas na silang kriminal. Good morning Sir Guillier and Ma'am Clarita. Pagpasok pa lang naming tatlo sa isang malaking bahay ay ang tatlong mga babae ang kaagad na aming nakita, nakahilera ang mga ito habang may suot-suot na maid suit. Hindi na ako nagtaka dahil mga kasambahay ito, may mga ngiti sa kanilang mga labi na nagpasaya sa akin, ang gan-gan ang puso ko sa ganoon, ngumiti lang sa akin ang isang tao. Gusto ko maging close ko na kaagad sila dahil open akong tao at walang ako inaartihan. Good morning din, Ani Guillier na may ngiti sa kanyang lobby, kilala nyo na pala itong kasama ko pero gusto ko lang ulit-ulitin. This is Clarita, my brother's wife, tinuro niya ako, and she is Erica, her dog Ter. At tinuro naman niya si Erica na abala sa paglalaro ng aking mga buhok. Sinabi po kasi sa amin ni Francis Sir Guillier, anang isa sa kanila na medyo may katandaan na. Si Francis talaga, o kakamo ulong tumingin si Guillier sa aming likuran at nandoon, nakatungo si Mang Francis na halatang nahihiya pa. Nga pala, naihanda nyo na ba ang pagkaing sinabi ko sa inyo, tanong ni Guillier sa katumingin sa tatlong kasambahay. Opo, sir. Sabay-sabay na sabi ng mga ito, magbibihis lang kami at bababa na rin kami maya-maya, sabi ni Guillier kaya sunod-sunod na nagtanguan ang tatlo bago umalis sa aming harapan. Let's go. Napatingin ako kay Guillier nang magsalita siya, ngumiti ako bago siya tinanguan. Tera. Naglakad na kami paakyat sa isang matarik na hagdan, ang yaman talaga ni na Guillier, napakaganda ng bahay nila, makabago at halatang bagong renovate dahil naamoy ko ang pintura, ibang-iba talaga sila, napakayaman. Nang makarating sa ikalawang palapag ay naramdaman ko bigla ang isang kamay ni Guillier na humawak sa aking likod. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang kulay asul na pinto. Here's your room with your dog Ter, sabi niya saka binuksan ang pintong yon. Mula sa labas, kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang napakagandang loob, kumpleto iyon at kung susukatin ay parang kasing laki iyon ng kusina ng bahay ni Isagani, ang laki, ang daming mga bagay-bagay. Hindi ko na namalaya na nakapasok na ako at nagpalingalinga sa kapaligiran, ang saya ko lang, ang saya-saya ng pakiramdam ko dahil sa aking nakita, ang swerte ng magiging asawa ni Guillier, at totoo yun. Ayos ka lang ba? Napatingin na lamang ako sa aking likuran nang marinig kong nagsalita si Guillier, binalingan ko siya at nakapamulsa habang diretsyong nakatingin sa akin, kaagad kong iniwas ang aking atensyon sa kanya at naglakad patungo sa kama bago ibinaba roon si Erica. Okay lang ako, Guillier, okay, may dinner tayo mamaya, tatawagan na lang kita, bye, I'll leave you two here, Ania. Hindi pa man nakakailang segundo ang mga sinabi niya nang humarap ako, nakatalikod na siya at naglalakad na papalabas, kaagad akong tumakbo patungo sa kanya. Guillier, tawag ko, kaagad siyang humarap na may ngiti sa lobby, bakit? Hindi ko siya sinagot at inilang hakbang ang pagitan namin bago siya walang pagdadalawang isip na niyakap ng mahigpit. Thank you for this, saad ko nang humiwalay sa kanya. You're always welcome, Clarita, aniya saka dumukwang sa aking noo at walang pasabing idinikit niya ang labi niya roon bago ako iniwan. Napatulala ako ng ilang segundo nang ma-realized ko ang ginawa niya, he kissed on my forehead, he really did that, pero bakit hindi ako pumalag? Bakit hindi ako nagalit nang gawin niya yun? Bakit parang nagustuhan ko pa at gusto ko pang ulitin niya yun sa akin? Bakit? Dahil ba nami-miss ko lang si Isagani? Dahil ba roon? Sunod-sunod akong napailing dahil sa aking iniisip kapag ko ay binalikan si Erica sa kama, umupo ako sa tabi niya bago siya nilaro. Bakit ganoon? Bakit hindi maalis sa utak ko ang ginawa ni Guillier na paghalik sa aking noo? Matapos ang dinner, nagpaalam muna ako kay Guillier na pupunta muna ako sa garden, sumang-ayon naman siya na ikinagalak ko. Samantalang si Erica naman ay inaalagaan ng mga kasambahay, pinaubaya ko muna sa kanila ang anak ko bago nagtungo sa malawak na garden. Gabi na kaya ang malamig na hangin ang kaagad kong naramdaman, umupo ako sa isang bench bago pinakatitigan ang kalangitan na maraming mga bituin ang kumikinang. Magagawa ko kayang kalimutan ang lalaking una kong minahal sa aking tanang buhay, ang lalaking pinakasalan ko, si Isagani. Magagawa ko bang kalimutan ang kalapastangang ginawa niya sa akin? Hindi ko ba alam sa aking puso pero nakakaramdam pa rin ako ng pagmamahal sa kanya? Oo, mahal ko pa ang pinakang unang lalaking minahal ko at ang lalaking pinakang unang nanloko sa akin. Masakit ang ginawa niya sa akin,
Sobrang sakit at hindi talaga matanggap nitong aking puso, kahit ganoon pa man ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kung martir lang akong asawa ay baka nakapag-file na ako ng annulment noon pa man. Noon pa mang nakita kong magkapatong si Isagani at Cassandra, ni hindi ko nagawa ang bagay na iyon dahil talagang mahal ko pa ang asawa ko. 10 taon kaming magkasama pero lolokohin niya lang ako ng ganoon na lamang, at ang mismong kapatid ko pa ang kabit niya. Dumobol ang sakit na aking nararamdaman nang malaman kong si Cassandra ang kabit ng asawa ko. Nangako ako sa sarili ko na pagbalik ko sa Pilipinas ay magbabago na ako, hindi na nila makikita ang lumang Clarita dahil hindi na ako papayag na basta-basta na lang akong alipustahin. Babalik ako pero hindi ngayon, dadating ang araw na babalik ako. Kami sa Pilipinas, oo, mahal ko pa si Isagani pero hahayaan kong makalimutan ang pagmamahal ko sa kanya hanggang sa wala na akong nararamdaman sa kanya. Sa lalim ng aking iniisip, hindi ko na namalaya na tumulo na pala ang aking luha, gamit ang mga palad, kaagad ko yung pinunasan. Sa tingin ko kailangan mo ito, naiangat ko bigla ang aking mukha nang marinig ang isang pamilyar na boses. Hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko si Guillier na nakatayo sa harapan ko habang nakaangat ang kanyang kamay at may hawak-hawak siya roong isang kulay puting panyo. Nakangiti akong napailing saka kinuha ang panyo niyang hawak saka pinunasan sa aking mga mata at pisngi. "Why are you crying?" tanong niya kapag umupo siya sa tabi ko bago ako mataman na tiningnan. "Naalala ko lang si Isagani, naalala ko lang iyong ginawa niya sa akin," sabi ko sa malungkot na tono pero pilit kong inilalabas sa aking pagkatao ang pagiging positibo. Bigla na lang akong nagulat nang hawakan niya ang aking mga kamay at marahang minasahe ang mga iyon, hindi ako pumalag at nakatingin lang ako sa magkahawak naming mga kamay. "Huwag mo nang alalahanin ang taong may ginawa sa iyong kamalian. Nandito tayo para mag-move on, especially ikaw na niloko ni Isagani. Ano pat nandito tayo kung negativity lang din naman ang iniisip mo? As what Mama said to us, we are here to move on, nandito tayo para kalimutan ang nakaraan." Kapag kuway tumingin siya sa aking mga mata, kung iisipin mo lang ang aking kapatid, hindi mo siya makakalimutan, mananatili siya riyan sa utak mo. "Move on, Clarita, he cheated on you, alam kong masakit ang ginawa niya sa iyo, that's why you should move on, hindi makakatulong ang pag-alala mo sa kanya." Ngumiti siya saka patuloy na minamasahe ang aking kamay. Napalunok ako ng laway at mabilis na inagaw ang aking mga kamay sa kanya bago tumayo at naglakad para tingnan ang buong kalangitan. "He is right, I should haven't think that cheater man, hindi ko na dapat inaalala ang taong nanloko at nanlinlang sa akin. Mommy, maaari mo bang iguhit ito sa akin?" Kaagad kong itinuon ang aking atensyon sa pinanggagalingan ng boses. Sa may pinto, isang babae ang pumasok, my daughter, Erica, she was 7 years old right now. "What is that, baby?" Nakangiti kong tanong at nilapitan siya. Nang makalapit sa kama kung saan siya nakaupo, ipinakita niya sa akin ang isang kulay puting rosas sa tablet niyang hawak. "Kaya mo bang iguhit itong rosas dito?" tanong niya saka tinuro ang bond paper na nasa paanan niya. I nodded. "I'm sorry baby, dahil hindi marunong mag-drawing si mommy, I'm not pro." Nakangiti kong turan pero biglang nalukot ang mukha niya. "I'm really sorry, maybe we will hire an artist to teach you how to draw." Then I massaged her back. 4 years, 4 na taon na ang nakalipas. Sa 4 na taong iyon, wala akong ibang ginawa kundi ang mahalin at alagaan si Erica na ngayon ay malaki na. We're here for 4 years and I must say, I already moved on for what happened before between me and Isagani. Masaya na ako rito, masaya na ako sa piling ni Guillier. "It's okay, mommy," ngumiti siya ng todo na ikinakunot noo, "I'm just kidding you, mommy." Then he swiped her tablet to the left at ibinigay niya yun sa akin. "Read this, mommy." Ngumiti ako sa katiningnan ang tablet at binasa yon. "Hi Clarita. Paumanhin sa paggamit kay Erica para dito, ito ang ika-20 na tanong ko. Please, pumayag ka, gusto mo bang makipag-date?" Sunod-sunod akong napalunok ng laway sa aking nabasa. It was Guillier. Siya lang naman palagi ang nagtatanong sa akin ng date but I always reject him because I'm not yet moved on. Maybe it's a time to accept his date. Nakangiti kong binaba ang tablet sa kama bago tiningnan si Erica. She was smiling very well. Her smile made my heart fell to her. I love her, I love my daughter so much. "Mommy, please, makipag-date ka kay Papa Guillier." Kinuha niya ang 2 kong kamay saka iyon itinaas baba. "Sige, gagawin ko." Yehey, tumayo siya mula sa pagkakaupo at mahigpit akong niyakap.
Ang sarap lang sa pakiramdam na nakikita mong masaya ang anak mo nang dahil sa'yo, spoiled si Erica kay Gilier pero hindi ko na yun mapipigilan pa, if Erica's happiness are me and Gilier, why would I not to accept Gilier's date? Did you take a bath? Tanong ko nang maamoy ang pawis sa leeg ni Erica. Umalis siya sa pagkakayakap sa akin at bumaba sa kama, nahihiya siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Sorry mommy pero tinatamad akong maligo, baka mamaya, paglaruan ko ang mga yaya natin, pagkatapos ay lumabas siya sa kanyang silid. Wala akong naging imik at nakangiti lang habang pinagmamasdan ang papalayo niyang balto. Wala na akong magagawa pa, it's fine for me, as soon as hindi masama ang ginagawa ng anak ko, I won't stop her. Hanggang sa dumating na ang gabi, nakabihis ako ng isang kulay puting dress, I'm so beautiful this night. Ngayon lang ulit ako nakapag-ayos ng ganito sa ilang taon naming pamamalagi rito, pinagmamasdan ko lang ang aking sarili sa salamin nang may kumatok sa pintuan. Come in, sabi ko pagbukas ng pinto ay pumasok si Mang Francis sa kwarto. Ma'am Clarita, okay ka na? Hinihintay ka na ni Sir Gilier sa venue, nakangiti siya habang diretsyong nakatayo sa harapan ng pinto. Tumango ako bago humarap sa kanya, susunod na po ako, Mang Francis, nakangiti kong anes. Tumango lang siya saka siya lumabas ng kwarto, ilang minuto ko pang pinagmasdan ang aking sarili sa salamin bago napagdesisyonan ng bumaba. Nang nasa baba, nakita ko si Erica na nanonood ng TV kasama ang tatlong kasambahay, lumapit ako sa kanila. Matulog ka ng maaga, baby, huwag kang matulog ng late, baka kainin ka ng halimaw. Hinalikan ko ang kanyang noo bago bamaling sa tatlo na abala ang mga atensyon sa TV, maya-maya'y patulugin niyo na po si Erica, dagdag ko pa. Sabay-sabay silang nagtanguan kaya muli akong humalik sa noo ni Erica bago tumayo at lumabas na ng bahay, pagkalabas ko pa lamang ay isang sasakyan na kaagad ang bumungad sa akin. Laking gulat ko pa dahil may carpet sa hagdan pababa patungo sa sasakyan. Gilier is really an awesome guy, bulong ko, naglakad na ako pababa. Kaagad namang lumabas si Mang Francis sa sasakyan at binuksan ang pinto ng backseat kaya kaagad akong pumasok. Nang makapasok ay kaagad siyang umikot patungo sa kabila para pumasok din. Nang makapasok ay kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan. Saan po ba ang venue, Mang Francis? Nakakunot noo kong tanong sa matanda na abala sa pagmamaneho. Secret lang, Ma'am Erica dahil baka hindi na kayo ma-surprise, malilintikan pati ako nito kay Sir Gilier. Matawa-tawa niyang sabi with matching kamot ulo pa. Ilang taon na po tayong magkasama pero palagi niyong nakakalimutan ang sinabi ko sa inyo, alisin niyo na po yung Ma'am, Clarita na lang po ang itawag niyo sa akin dahil mas matanda ka po kaysa sa akin. Paulit-ulit ko na lang iyang sinasabi sa kanya, pero napakagalang niya, napakagalang ni Mang Francis simulat sa poll nang makilala ko siya. Sorry Ma'am Clarita, tumango lang ako at hindi na siya pinansin, halos kalahating oras ang naging biyahe namin nang makarating kami sa harap ng isang restaurant. Nangunot-noo ako kapag uwi iginala ang aking paningin sa kapaligiran, it's really weird. Hindi ko na namalayan na nakababa na si Mang Francis at ngayon ay umikot siya para buksan ang pinto ng kotse. Nang mabuksan, inilahad niya ang kanyang kamay kaya wala akong nagawa kundi ang humawak doon habang papalabas. Nasaan po ba si Gilier? Tanong ko, hindi niya ako sinagot at hawak-hawak niya pa rin ang aking kamay nang maglakad kami patungo sa harap ng isang saradong restaurant. Tumigil kaming dalawa nang nasa harap na kami ng glass door. Enjoy your date, Clarita, pagkatapos ay tumakbo siya ng may kaba. Naiiling akong itinulak ang glass door at laking gulat ko nang bumukas iyon, baka dito kami magde-date ni Gilier. Naglakad na nga ako papasok, the dark ines-faced at myself, madilim sa loob, sobrang dilim, maybe I'm in the wrong path. Akmang tatalikod na ako nang biglang bumukas ang ilaw at sinabayan ng romantic song. Muli akong humarap at mula sa gitna ng apat na sulok ng restaurant na iyon, there's a table with foods, wine, flowers, and candles. May dalawang magkaharap ding upuan na nandoon. Been sitting eyes wide open behind these four walls, hoping you'll call. Ito ay isang malupit na pag-iral na parang walang saysay na umasa sa lahat. Napatingin na lang ako kung saan nang biglang may kumanta, it was Gilier's voice. Ayon ang kinanta ni Gilier noon, he sang that song again. Hindi ko alam kung saan yun nanggagaling hanggang sa makita ko na lamang siya na lumabas sa isang malaking pinto habang may hawak na isang bouquet ng white roses, may hawak din siyang mic. Bigla akong napangiti dahil sa ginawa niya.
May part din sa aking puso na kinilig, sino bang babae ang hindi kikiligin sa napaka-romantic ni Guillermo? All will do. Ano ang nangyayari sa akin? Naglakad na siya patungo sa akin, I couldn't stop myself. May ihiyata ako ngayon sa aking kinatatayuan dahil sa sobrang kilig na kilig ako kahit na malapit nang lumagpas ang aking edad sa kalendar. Maya-maya pa, tumigil na siya sa pagkanta at nakangiti siya kapag nagultawan na naman ang pantay-pantay at mapuputi niyang mga ngipin, it turning me on, but this feeling right now, para kong bata na nginitian ng aking crush. For you, aniya sa kaangat ng bouquet ng white roses. Sunod-sunod akong napalunok at tinanggap yun. Nahiya bigla ako kasi alam ko na namumula na ako kahit na hindi ko sipatin ang sarili ko sa salamin, pulang-pula na ang mukha ko, oo. Thank you, nakangiti kong sabi, namumula ka. Napansin na niya ang pamumula ko, it was his fault why I am blushing now. Naparami yata ng blush on, sorry, I'm shy, I'm really shy. Oh, aniya, saka may kinuha sa kanyang bulsa, isang kulay puting panyo, alam ko na ang gagawin niya. Alam ko na, he put the handkerchief on my face before he wipes it down, you don't need to do a makeup, Clarita, you are beautiful, your beauty is a natural, don't wear makeup. Okay, it might affect your face, done, aniya saka tinanggal na ang panyo sa aking mukha. Pero medyo nanlaki ang mga mata ko nang makitang nangunot ang noo niya, actually, kaunting blush on lang naman ang inilagay ko. Namula lalo ang mukha ko dahil sa kanyang ginawa, he's so romantic. Bakit medyo nahihiya kong tanong? Nothing, let's start our date. Tumango lang ako kaya inangat niya ang kanyang kamay kaya humawak ako roon. Hawak-hawak niya ang aking kamay, pinaghila pa niya ako ng upuan. He's a gentleman, that's why I like